Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay panonood dito sa ating YouTube channel. Ating pag-uusapan sa vlog na ito ay itong maging possible na journey at magiging kapalaran ni Chelsea Manalo sa kanyang laban doon sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico. Kasi meron tayong nakita na kung saan ay ngayon pa lang ay talagang niluluto na daw itong Miss Universe 2024 at ang possible daw na maging top 2 ay itong si Mexico at si Miss Universe Thailand. At kung bakit, ayan ang ating tatalakayin at himay-himayin sa videong ito. Bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Kasi meron tayong nakita na isang post na kung saan ay itong Telemundo pala mga kapolitika ang magiging major sponsor nitong Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico. And meron na nga pala itong date. Ang Miss Universe ay gaganapin sa September 28, 2024 dito sa bansang Mexico. Pero ngayon pa lang ay mainit na yung mga ugong-ugong na kung saan ay talagang gaganti daw talaga itong si Anja Krautatip, itong CEO ng Miss Universe. Kasi doon sa ating previous vlog ay napag-usapan na natin na hindi pumunta sa Pilipinas itong si Jack Rahotatip para saksihan itong ating coronation night, kasi nga marami pa rin sa mga Pinoy ang hindi makamove on doon sa kanyang ginawa kay Michelle Marquez D. Now on the other hand, dito sa Telemundo, alam naman natin yung naging history ng Telemundo na kung saan ay nung time ni Rabia Mateo, kung sino sa inyo ang nakasubaybay, ay major sponsor din noon ang Telemundo. Kung kaya nga nung time ni Rabia Mateo ay top 20 pa lang, nilaglag na ito. Okay, and nung time na yun, kasi itong Telemundo is nasa Mexico base ito. Okay, and alam naman natin yung nung time ni Rabia Mateo, ipinanalo talaga itong si Miss Mexico, kung saan ay even though medyo alanganin yung kanyang naging sagot, kung sino sa inyo yung yung nakakita at nakapanood ng kanyang performance, ang sabi ni Rabia doon is magaling daw talaga, malakas ang presensya nitong si Miss Mexico. But the fact na hindi naman masyadong maganda yung kanyang naging sagot doon sa Q&A, at kung ikukumpara mo doon sa ibang mga kandidata or mga competitors, is talagang mas marami pa yung mas magaling ang sagot dito kay Miss Mexico. Pero sa kanya ibinigay yung corona ng Miss Universe 2020 mga kapolitika, sa kadahilan ng yung major sponsor nga na si Telemundo ang may malaking say doon sa beauty pageant na naganap noong 2020. Now ngayon 2024 na ay major sponsor na naman po, bumalik na naman itong si Telemundo, na kung saan ay doon pa gaganapin ang Miss Universe sa Mexico. So ang sinasabi nga ng iba ay alam na this may nanalo na po. So yun ang nagiging ngayon, kasi tanggap naman natin kung ano yung magiging resulta, kasi alam naman natin na hanggang andyan pa si Jack Rahotatip na kung saan tinuturing tayo na karibal ng Thailand dito sa mga beauty pageant, kasi gusto nila na mas angat sila kaysa sa atin, and the only way to do that ay talagang pagharian itong mga beauty pageant. But then again is itong Miss Universe ay talagang mahihirapan itong si Chelsea Manalo sa kanyang laban doon. Sa tingin ko hindi siya mahihirapan dito sa mga contestant, mahihirapan siya dito sa mga nasa taas, especially itong may-ari ng Miss Universe. At sinasabi nga natin na bakit naman tayo lagi nagpapadala dito sa mga beauty pageant na ito ng mga bias, na kung saan ay sila lang ang pumipili kung sino yung gusto nilang ipapanalo. Okay, base sa kanilang gusto at base sa kanilang natitipuhan. At kaya nga itong Pilipinas ay talagang dinadaya na lang, even though mga outstanding performer naman yung ating mga kandidata, especially doon kay Michelle at doon kay Nikki Dimura doon sa Miss Grand International, ay talagang nilaglag sila sa kadahilan ng ayaw nila na mas mahigitan sila. Okay, so yun lang po ang bottom line doon. So ang sinasabi natin, bakit pa tayo nagpapadala dito at nasasayang lang yung effort at pagod ng ating mga kandidata? Kasi sa tingin ko rin ay dahil rin sa yan, kasi pag wala silang trabaho dito sa
Miss Universe Philippines ay wala rin silang kikitain. So ganun po yun, kung kaya hindi nila mas stop at hindi nila matigil-tigil talaga itong pagpapadala ng mga kandidata doon, kasi kung wala ito ay wala na rin silang kita. So yun lang po yun, kung kaya kahit dinadaya na tayo ng harap-harapan mga kapolitika ay talagang sige pa rin ng papadala doon sa mga beauty pageant na ito na niluluto. So dapat ay maging lesson learned na rin ito sa ating mga Pilipino, na tayo ay na-exploit at nagagamit lang. So may possibility talaga na itong kapalaran ni Miss Chelsea Manalo ay katulad doon sa magiging kapalaran ni Miss Rabia Mateo. Ang dinahilan na lang doon daw ng nasa tingin ni Rabia Mateo ay hindi daw siya natipuhan ng mga judges, but the fact na yung Telemundo yung major sponsor nila ay may possibility talaga na talagang sinadyang ibigay yung corona doon sa kanilang pambato mismo na si Miss Mexico. Kaya nga doon sa kanila ginanap yun, yung Miss Universe 2020 sa Amerika. So dito naman sa ano ang masasabi natin dito na na maging top 2 daw itong si Miss Thailand at si Miss Universe Mexico. Miss Universe Mexico kasi sinasabi nga natin na ang Telemundo ay base sa it's a Mexican base, at itong may-ari ngayon ng Miss Universe ay itong si Anja Krautatip na taga Thailand. So ang masasabi naman natin dito ay talagang matagal na nating tanggap na ano man na maging kahinatnan, ano man na maging kapalaran itong si Miss Chelsea Manalo doon sa Mexico, ay matagal na nating tanggap. Hindi tayo nag-expect ng malakihan pa dito, kasi alam naman natin na hindi tayong may hawak ng kanilang desisyon. Okay, so mga kapolitika, ano ang yung masasabi dito sa isang post na kung saan ay posible daw na ibigay either kay Miss Thailand at kay Miss Mexico, kay Miss Thailand or kay Miss Mexico ang corona sa Miss Universe 2024. Payag ba kayo? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.